showbiz fanatics, Paulo Contis, binalikan ang sinabi niya noong mahaba pa ang laban at ang kanyang manager, abay, binuking itong si Mr. Paulo Contis ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercards po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa mga videos natin. Maraming salamat po. And for today's video, ito na nga no, katakot-takot na panlalait ang inabot ng bagong palit na title ng noontime show ng Tape Incorporated na Tahanang Pinasaya. Buhay na buhay naman ang bashers na isa sa mga host, no? Ng Tahanang Pinasara na si Paulo Contis dahil pinamukha sa kanya ang sinabi niya noong malayo pa ang laban ng kaso ng tape at ni Tito Sotto, Big Sotto at Joey De Leon kaugnay sa trademark na Itbulaga. Nang kinamusta ko si Paulo ngayong January 7, 2024, linggo ng umaga, natatawa na lang daw siya sa matitindi na namang bashing na inabot niya. Pati ang personal na issue ay ibinabalik na naman, kagaya ng di raw niya pagsustento sa mga anak, kaya paanong sasabihing tahanang pinakamasaya. Hindi naman daw alam ng mga taong ito kung anong pinaghahandaan ni Paulo sa kanyang mga anak. Wow, may paghahanda pala si Paulo, ano? Sa kanyang mga anak. Ayaw na lang daw niyang isa publiko pa dahil mga bata ang involved at wala naman daw sila sa showbiz, kaya pinagkikibit balikat na lang niya ang mga ganitong pamemersonal sa kanya. Hanggang ngayon ay trending pa rin sa Twitter ang hashtag na Tahanang Pinasara or Pinasaya. Ang galing-galing ng mga ibang netizen dahil kaagad na ikumpara nila ang logo ng Tahanang Pinakamasaya sa dating musical variety show ng GMA7 na Sunday Pinasaya na halos magkapareho raw. Baka naman kasi kaya parehas kasi same people din yung gumawa, 'di ba? May ilang nagtatanggol sa programa ng tape at nakakagulat na meron pang ilang Aldab fans na nagpapahayag ng suporta sa bagong palit na title ng show ng tape. Pero ito na ba talaga ang title ng noontime show nila? Hindi pa raw alam ni Paulo. Basta susunod lang daw sila sa management at kung ano ipapagawa sa kanila sa programa. Ang mahalaga ay masaya raw sila sa studio at hindi nagpapaapekto sa mga isyong hinaharap nito. At sa legal side naman nito, itinutuloy pa rin daw nila na mag-file ng appeal ayon sa legal counsel nilang attorney Maggie Abraham Garduque, and we will appeal po under the rules. Tape can appeal the decision of the court within 15 days to the court appeals. Text po ni Miss Abraham Garduque. Pero ito na ba talaga ang tahanang pinakamasaya ang magiging title ng noontime show tape? Abangan po natin yan. Sabi po ni Attorney Garduque, ito po ay temporary lamang. Pero kasabay nga nito ay nag-post din, ano? Ito pong manager ni Mr. Paulo Contis na si Miss Lolit Solis, kung saan nakakatuwa at medyo may mga pambubuking po siyang sinabi dito kay Paulo. Sinabi niya dun sa letter niya, dun sa article na sinulat niya sa Instagram, na si Paulo daw, ang laki daw ng pinagbago. Kung dati daw, talagang hindi niya pinapahalagahan yung mga projects na meron siya, hindi siya marunong magsinop sa pera niya, at the same time parang happy-go-lucky lang siya noon. Pero ngayon daw ay mas pinapahalagahan na raw ni Paulo ngayon ang mga bagay na nagaganap sa buhay niya. So dahil dito ibig sabihin pala, kaya pala itong si Paulo halos wala pa po siyang nai-invest doon sa for the longest time na kanyang pag-aartista, 'di ba? Kung matatandaan ninyo, sa ABS-CBN po siya nagsimula sa Ang TV bilang batang komedyante po dun sa programa na yon. Hanggang ngayon, nagkaroon na siya ng ilang partner at nagkaroon na rin siya ng ilang anak, pero wala pa po tayo nakikitang anything na parang na-invest ni Paulo dun sa kanyang pag-aartista. To make it clear kung ano man po yung sinabi ni Lolit Solis, ito basahin po natin. Sabi niya, ako si Lolit Solis, kaloka si Paulo Contisalve, parang pressured siya sa nangyayari sa Itbulaga dahil nga sa titulo na parang pinag-aagawan. Kahit ano pa ipalit na title, hindi magbabago, ang nakatatak na rin.
Yun, Eat Bulaga sa dalawang programa. Pag itatanong mo sa pinapanood ng Eat Bulaga sa GMA o Eat Bulaga TV5, yun ang maririnig mo. Malaki ang nagawa ng noontime show kay Paulo Contis. Yun ang premium niya as a host para maging sinlaki ng TVJ. Naging malakas ang energy niya, nagkaroon ng disiplina, nagumising ng umaga at financially very stable siya dahil sa additional income. Sabi niya, pagalingan na lang ng production numbers, inviting of guests, at medyo binabawasan na ang pag-absent ang mga main hosts. Magandang tatlo sila na pinagpipilian ng mga TV addict na tulad ko. Ngayon 2024, mas pipiliin pa ng mga noontime show na ma-attract ang viewers. Promise na mas magandang show pa ang ihahandog nila. Kaya nga mas matindi pa ang magiging laban. Bongga! Ayun. So, sa sinabi naman niya, wala naman siyang bad mouth doon po sa kanyang sinabi. Pero as of now, is hindi pa rin nga tumitigil ang maraming mga Davercads kasi nakita natin na parang biglang nag-iba yung ihip ng hangin ni Paulo mula po nang nanalo po ang TVJ doon sa kaso. Hindi nga po siya nagsalita or wala po siyang sinabi. Iniiwasan lang po niya na talagang magsalita dahil alam niyang ibabalik sa kanya ang lahat ng yun eh. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento po ninyo or inyo pong mga reaksyon patungkol naman sa last update po natin. Magbabasa tayo at magre-react sa inyo pong mga comments sa comment section. So, unahin natin ang komento mula kay, sabi po ni Mindalamin na rin. Linamarin yun. Ang GMA po hindi namin nakitaan na mahalaga sa kanilang TVJ. Tsaka kapag ganyan ang ginawa sa kanila, ano din kaya mararamdaman nila ng tape? Ay negosyo lang. Ang naiisip nila pati ang GMA sa totoo lang, sinasayang pa rin ninyo yung mga panonood ng mga viewers kasi ang tagal na dapat po talaga nawala na po sila Paulo, lahat nakasama kasi isip lang namin. Lahat po ba ng artista wala yung salitang utang na loob? Lahat po ba kayo dyan negosyong nasa isip? Sana isipin nyo lahat kayo dyan na naging guest sa TVJ. Nasaan na po? Ayun. Actually, kung tutuusin naman ito po yung POV ko patungkol dyan. Wala naman po talagang masama kung sila po ay mag-guest, kung sila man ay mag-host dyan sa particular program na yan. Kaso nga lang, noong mga panahon po na parang na nagkakaroon nga ng agawan ng trademark, pati po sila ay nakikisali sa mga nagkokomento, lalo-lalo na si Paulo Contis. Kaya ngayon, siya po ngayon ang punching bag ng maraming mga bashers. Sabi naman ni Mr. Romy Obispo, good evening Ma'am Dareds, dapat lang wag nang bigyan ng kontrata ang tape, wala din naman kaganapan, kagana-ganang panoorin ng tahanang walang saya. Ayun, so ito naman po ang isa sa mga komento ni Mr. Romy Obispo with regards to this at yun po yung isa sa mga problemang kinaharap ngayon ng Tape Incorporated dahil medyo tentative pa kung bibigyan sila ng extension ng GMA. Sabi ni Mr. Mark Lawrence Macas, sana kung magandang tape sa kay Paulo at Isko Moreno, tahanang pinakamasaya na gustong makapanood ng tahanang pinakamasaya online YouTube channel. Wala po sa GMA live stream, wala din tape, Facebook online live lang. True po. Wala po nang nanalo po ang TVJ, yung mga platform na pinagamit ng GMA ay hindi na po nila pinagamit muli kasi 'di ba parang nag-aalangan sila na ipagamit sa tape dahil nga meron pong utos ang korte sa kanila, 'di ba, na parang kailangan po babantayan ng tape ng GMA ang tape sa mga gagawin nila kasi or else madadamay po sila dun sa kaso. And of course, another comments, Mr. Manuel Ponce, Miss Dareds, God bless muna sa ating lahat. Bilib ako sa inyo mga vloggers. Tinalo nyo pa ang mga news reporters. Ang dami nyong alam at hindi kayo nauubusan ng topic para kayong field air at underground reporter. Halos lahat nalalaman nyo, lalo na sa TVJ. Ayan. Kasi ang kaibahan lang po talaga ng mga reporters, yung mga news reporters, sa vloggers kasi wala pong filters. Diba? Kasi doon po, kapag po kasi sa mga news, kumbaga kung ano po yung gusto nilang ibalita lang, yun lang. Hindi katulad po pag sa mga vloggers, talagang lahat talaga sasagasaan, lahat talaga sasabihin, diba? Sa kanila may filter. Hindi pwede mo magsabihin ng ganito, hindi mo pwedeng sabihin to, yun. Kaya naman po talagang tsaka sa atin kasi malaliman talaga. Sa kanila kasi kapag nabalita or na headline lang, doon lang nila ibabalita. Pero yung mga kasunod nun, wala na. So, and
Another comment, Miss Bisky TV, dapat naman talaga gumawa na lang ang GMA ng sariling noon time show. Kasi wala na silang ibang gagawin kundi mag-produce na lang. Meron na silang studio, which is yung studio na ginagamit nila tuwing Sunday. Meron na silang mga host, artista, which is Sparkle. So anong dahilan para i-renew pa ng tape? Pal lang ang tape Petro. Diba? Umaga nasa kanila na lahat ng pabor. Meron po silang block time agreement. Meron po silang studio. Samantalang ang TV5, maliit lang na studio pa ang ibinigay sa TVJ. Pero soon, according po sa mga naririnig natin, na mas palalakihin para mas madami pong ma-accommodate na mga live audience. So, another comment. So, magbasa pa tayo. Sabi naman po ni Yes Simple, hindi ko panonoorin kahit anong palabas gagawin ng tape. Kung naging kontento lang sana sila sa samahan nila at hindi naging gahaman, sana kumikita pa din sila ng milyon-milyon nang walang ginagawa. Ayan, nakialam nga mga tagapagmana ni Halusos. Kala mo sila bumubuhay sa show nga tuloy. True. Dati naman 'di ba parang tahimik nung tatay pa nila, pero nang pumasok na sa eksena yung Haluso siblings, doon na po nagkaroon ng problema kasi ang totoo niyan, ang maganda talagang relasyon yung tatay nila yung Haluso senior. Ngayon, pumasok na sa eksena yung Haluso siblings, tapos nag-epal-epal na sila doon hanggang sa sabi nila hindi sila natutuwa sa mga segment na boboringan sila, which is maling-mali, 'di ba? Sa paningin po talaga ng marami kasi for the longest time number 1 naman talaga ang Itbulaga at wala namang nakialam, 'di ba? So yun po yung pino-point out nila doon. Well, kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page for more updates. God bless everyone. See you on my next vlog.